ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mahirap pabalikin ang isang taong gumawa ng hindi maganda sa atin. Pero may ilan na kaya itong gawin dala ng pagmamahal na humalo sa karupukan. Ikaw, kabarangay, handa ka bang magpabalik ng isang taong minsang nakagawa ng hindi maganda sa iyo? Dear Papa Dudut, hindi talaga palaging nasa ilalim ka. Makakaahon ka rin at mapupunta sa ibabaw. Makikita mo rin ang ganda ng tuktok. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Barbie, 35 years old at maraming pinagdaanan sa buhay. Pero ni minsan ay hindi ako sumuko. Lalo't nakaasa sa akin ang nag-iisang inspirasyon ko. Ang 65-year-old kong nanay. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa halos 2 dekada. Matapos po kaming iwan ng aking tatay. Matapos nga ang pag-iwan sa amin ni tatay ay naranasan namin ang iba't ibang hirap. Hindi ko na halos maproteksyonan noon si nanay dahil kahit ako mismo ay hirap nang makabangon noon. Pero nagawa ko. Hindi na ako nakapagtapos ng pag-aaral at maaga akong nagtrabaho para matulungan ko si nanay. Gustuhin ko mang makapagsuot ng toga at makapasok sa mga kumpanyang magaganda ay hindi ko nagawa, Papa Dudut. Mas inuna kong mag-survive kasama si nanay. Kung ano-anong pinasok kong trabaho noon. Mula sa pag-aabot ng flyer sa mall hanggang sa pagbebenta ng French fries sa isang university hanggang sa napagod na akong maging isang empleyado. Nagsimula na akong magnegosyo at ang unang negosyo ko ay ang mga street food at milk tea sa isang elementary school. Hindi nga lang yun pumatok. Hindi pa rin ako sumuko. Sumunod kong negosyo ay ang pagbebenta naman ng mga abubot para sa mga babae. Pumatok yun nung una pero pansamantala lang. At tulad ng nauna kong negosyo ay nagwakas na po ito. Hanggang sa umabot na ako sa pagnenegosyo ng mga pajama. Doon na ako tinamaan ng swerte dahil sa pagbebenta ko nito, nakabili ako ng maliit na bahay para sa amin ng nanay ko. Nagtuloy-tuloy ang swerte at sa wakas ay nakatakas na rin ako sa ilalim ng buhay na ito. Nasa ibabaw na ako at buong puso akong nagpasalamat sa Diyos na hinayaan niya akong mapunta sa tuktok, Papa Dudut. Welcome sa ating bagong bahay, Nay! Atin na ito? Sure na? Oo naman po. Makakaasa kang hindi na tayo uupa. Hindi na tayo magdadahilan kung bakit madedelay ang bayad natin sa upa. Pwede mo nang palitan ng kulay ng dingding kahit anong oras mo gusto. Hindi na tayo magtitiis sa matingkad na green na pintura. Pwede na rin ako magpabutas ng dingding para makapagsabit ng mga picture frame natin. Ikaw ang reyna ng bahay. Kahit isabit mo pa ako sa dingding, pwede na. Tara, Nay, pasok na tayo sa loob. Ay, ang ganda nitong bahay natin. Ang ganda! May sarili na ba akong kwarto rito, anak? Bibilin ko ba ito kung wala? Siyempre meron. Kwarto mo nga ang pinakamalaki. Ay, hindi na! Magpalit tayo ng kwarto. Ibigay mo sa akin ang pinakamaliit. Sapat na yun sa akin. Hindi na po, Nay. Ay, hindi pwede. Ikaw ang nagsumikap na bumili nito. Kailangan mo ng malaki at magandang kwarto para ma-enjoy mo naman tong pinaghirapan mo. Mas mag-e-enjoy ako kapag nakita kong komportable at masaya kayo.
Lagi niyong sinasabi sa akin na bata pa lang kayo, pangarap niyo na magkaroon ng sariling kwarto para maimbakan ng mga gamit niyo. Pero… Walang pero. Sa'yo na yung pinakamalaking kwarto, Nay. May sariling banyo pa yun para hindi na kayo mahirapan kapag magigising kayo sa madaling araw para umihi. Salamat anak ha. Walang dapat ipagpasalamat sa akin. Kung meron mang magsasabi niyan, dapat ako. Bilang na bilang ko kaya lahat ng sinakripisyo niyo sa akin mula pagkabata. Lalo na nung iniwan tayo ni tatay. Ang demonyo mong tatay. Siya na lang kaya ang ipako ko sa dingding ano? Mali yata na nabanggit ko si tatay. Hindi ka pa pala marunong magpatawad. Mas pipiliin ko pang pinturahan ng matingkad na green itong dingding natin kesa patawarin ng damuho mong tatay. Huwag ka nang bitter kay tatay. Kasi kung hindi naman niya tayo iniwan, hindi tayo mapupunta sa kalagayan natin ngayon. Asensado na at may sarili ng tahanan. Pero bago tayo umabot dito, halos lumubog ako sa mga tiniis kong hirap. Tiniis ko na makita kang mainggit sa mga kapitbahay nating bata dahil hindi kita mabilhan ng kahit na isang tsokolate o bagong panali ng buhok. Niregalo sa Pasko, hindi ako makapag-abot. Nay, hindi na mahalaga yun. Nakayanan naman nating pareho at nalagpasan. Ang importante, yung ngayon. Andito tayo ngayon sa loob ng sarili nating bahay oh. Wala na tayong utang. Hindi na tayo problemado sa pang-ulam. Hindi na tayo matatakot na mapuputulan ng kuryente o tubig. Ay, hindi na tayo iiyak kada gabi kakaisip kung saan tayo kukuha ng pang-almusal kinabukasan. Ay, basta, demonyo pa rin ang tatay mo. Ang haba ng pagdadrama ko sa kapalaran natin tapos bigla mong sisingit yung galit mo kay tatay. Sana makasingit siya ng pwesto sa impyerno. Patawarin mo na siya. Ako nga wala na akong galit sa kanya kasi pinalitan naman ni Lord ng blessings yung pagkawala niya. Napailing na si nanay dahil ang bilis ko raw patawarin ang ginawa ni tatay sa amin. Bakit daw hindi ko matandaan na halos 2 dekada kaming naghirap dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa amin? Bakit pa ba ako magagalit? Hinayaan naman ni Lord na maging maayos ang buhay namin. Pero naiintindihan ko naman si nanay kung bakit dala pa rin sa puso niya ang galit kay tatay. Minahal kasi niya ng sobra si tatay, Papa Dudut. First love pa naman niya si tatay. Kaya masakit nga naman sa puso niya na isang araw, tatalikuran na lamang siya ng lalaking unang minahal niya. Ang masakit dito, ang rason ay dahil ayaw na niyang buhayin kami. Masyado raw siyang nalunod sa mga responsibilidad sa amin. Napagod siya sa amin. Napagod na siyang maging ama't asawa kaya sumama siya sa isang baklang nagkagusto sa kanya. Nagsama silang dalawa at balita namin ay binigay kay tatay ng baklang yon ang lahat ng luho at mga kailangan niya. Hindi na bumalik sa amin si tatay at wala na rin kaming naging balita sa kanya. Nakatikom na lang din ang bibig ng mga kakilala ni tatay na may alam kung nasaan siya. Wala na rin namang kaming naging pakialam noon. Mula noong nagdesisyon siyang iwan kami ay nagpasya na rin kaming kalimutan siya kahit na mahirap. Lalo na sa parte ni nanay. Naalala ko pa sa mga unang gabi at linggo na wala na si tatay. Katabi ko noon si nanay at rinig ko ang bawat hikbi niya na itinatago niya sa kumot. Nagkamali siya at hindi niya yon naitago sa akin. Narinig at nakita ko ang lahat pero mas pinili ko lang na huwag sabihin yon sa kanya. Dahil alam kong nahihiya siya, na nasasaktan siya at nalulungkot dahil sa pag-alis ni tatay. Kaya naman nagpakatatag ako, Papa Dudut, para sa kanya. At araw-araw ay pinapangako ko na papalitan ko ng mas maganda at masagana ang ginawang pag-iwan sa kanya ni tatay. Natagalan man ang pagkamit ko noon pero nagawa ko pa rin, Papa Dudut.
gising ka pa? Gabing-gabi na. Binibinyagan ko lang tong bagong sofa natin. Halika, tabihan mo ako rito. Ay, ang lambot ng nabili mong sofa, diba? Mabuti naman at nagustuhan nyo. Pinili ko talaga yung pinakamalambot sa mall. Inupuan ko lahat ng sofa ron. Ito lang yung alam kong magugustuhan nyo. At nagustuhan ko nga. Salamat anak ha. Natatandaan ko kasi nung sinabi niyo na sumakit na yung likuran niyo dun sa plastic na upuan natin dun sa dati nating bahay. Nilalagyan niyo pa nun ng karton para di ganun katigas. Wala rin namang epekto yung karton. Niloloko ko lang ang sarili ko. Parang nung panahon na niloloko ko ang sarili ko, nababalik pa ang tatay mo kapag naisip niyang babae pala ang gusto niya. Hindi naman dahil sa kasarian kaya tayo iniwan ni tatay. Gusto lang niya ng komportabling buhay. Yung nabibili lahat ng luho niya nang hindi nagtatrabaho. Buhay tamad ang gusto niya. Alam niyo naman yung ugali niyang yun dati pa, di ba? At mukhang nakuha naman niya lahat ng gusto niya. Salamat sa baklang binigay lahat ng luho niya. Ay, wag na nga natin siyang pag-usapan. Tumitigas lang bigla tong sofa eh. Hindi ko lang talaga kasi maintindihan kung bakit nakayanan niyang sukuan ng pamilya niya. Kahit hindi na ako. Ikaw na lang na anak niya mismo eh. Bakit nasikmura ka niyang sukuan? Kasi hindi na niya masikmura ang hirap ng buhay. Ay, kung nakapaghintay lang sana siya hanggang sa magdalaga ka, di sana kasama natin siya ngayon sa pag-asenso. Kasama natin siyang nakalipat dito. Hindi rin, Nay. Pakiramdam ko hindi natin to maaabot kung hindi niya tayo iniwan. Kasi yung pag-iwan niya sa atin na naging inspirasyon ko para magpursigi eh. Kung hindi niya tayo tinalikuran, baka lumaki akong tamad tulad niya. Ay, hindi ko naman papayagan yon. Dapat magaya ka sa akin na masipag. Kaya nga nagpapasalamat ako na umalis na siya sa buhay natin. Kasi nagkaroon ako ng maraming oras para magaya sa'yo. Ang swerte ko nga at marami akong natutunan at namana sa'yo. Uy, ang galing mong mambola. Yan ang namana mo sa demonyo mong ama. Hanggang ngayon, demonyo pa rin ang tingin mo sa kanya? Totoo naman kasi. Change topic na po. Nakikita ko na naman yung ugat sa noo nyo. Pumipintig-pintig na naman. Hindi puso ko ang tumitibok-tibok kapag naaalala ko siya. Yung ugat ko sa noo. Special talent talaga ng tatay mo to. Kaya nga, para makapahinga na yung ugat nyo sa noo, wag na nating banggitin si tatay. Nakaka-nega vibes pa rito sa bahay eh. Bawal yan sa feng shui. Maglagay tayo ng bagwar yan sa pintuan para itaboy ang kaluluwa ng tatay mo palayo sa atin. Mukha namang buhay pa si tatay, kaya imposibleng dumalaw ang kaluluwa niya rito. At Nay, hindi pang taboy ng kaluluwa ang bagwa. Basta gumamit tayo ng pangtaboy sa tatay mo. Kahit ano, insenso, o kaya kutsilyo. Bawang! Bumili tayo ng bawang. Isabit natin sa pinto. Nay, hindi na natin kailangan yan. Siguradong hindi na babalik si tatay. Ay, hindi natin sigurado. Sigurado ako. Halos 2 dekada na siyang wala. Kung gusto niyang bumalik, dapat dati pa. Sana talaga wag na siyang bumalik. Kahit bumalik siya, wala na siyang babalikan pa. Tama! Hindi niya mararanasang umupo sa malambot na sofa na to. At nakuha ko to ng 40% off pa. Matulog na tayo, Nay. Maaga pa ako magde-deliver ng mga benta kong pajama. Inakay ko si Nanay patayo at papunta sa kanyang kwarto. Habang naglalakad kami papunta sa kanyang kwarto ay panay pa rin ang ngit-ngit niya tungkol kay tatay. Ramdam ko ang pait sa hangin sa tuwing nagkukwento si Nanay papadudot ng galit niya kay tatay. Tinatawanan ko na lamang para hindi na lalong mag-apoy pa ang galit na nararamdaman niya. Nang maihatid ko na si Nanay at nasiguradong nakahiga na siya sa kanyang kama ay pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos uminom ng tubig ay nilibot ko ang buong bahay. Tahimik ko lang na ginawa yon dahil baka magising pa si Nanay at baka bigla pang maalala si tatay. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng bahay na pinaghirapan ko. Hindi yung ganong kalaki pero masaya ako at kontento. Proud ako dahil galing yon sa pinaghirapan ko. Huminga ako ng malalim
ang bango ng bahay. Hindi na katulad ng mga inupahan namin dati na amoy estero at pugad pa ng mga krimen. Safe na kami roon, Papa Dudut. Makakatulog na kami ng maayos nang hindi iniisip kung merong papasok sa bahay namin para pagnakawan kami. Safe na kami roon. Hindi na kami magkakaproblema kung bigla kaming paalisin ng landlady dahil biglang magbabago ang isipan niya na paupahin kami. Naiiyak ako habang binabalikan ang mga hirap namin ni nanay sa mga nauna naming tinirhan. Kung paano namin tiniis na mabastos ng mga lalaking lasing sa daanan tuwing madadaanan namin sila. Hanggang sa pakikipagpatintero sa mga daga na pumapasok sa loob ng bahay namin. Safe na kami roon, payapa na ang paligid. Payapa na ang mga puso namin at wala na kaming ibang mahihiling pa. At puro na namang pasasalamat ang binubulong ng mga puso namin matapos ang lahat ng pasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, naging masaya at payapa ang mga unang buwan namin sa bahay. Nakapamili na rin kami ng mga kailangan namin. Bago na lahat ng aming kagamitan. Malayo sa mga naging gamit namin sa dati naming mga tinirhan. Panay pa nga ang picture ni nanay sa bawat sulok ng bahay. Halos araw-araw din niyang binibida ang bahay namin sa Facebook. Sabi ko nga sa kanya huwag na niyang gawin yon dahil hindi lahat ng nakakakita ng post niya sa Facebook ay natutuwa. Baka kako maka-evil eye ang ilan sa kanila. Sagot naman niya ay hindi mananalo ang inggit sa pinaghirapan namin. Napangiti ako kay nanay, Papa Dudut, at ramdam naming kakampi namin noon ng Diyos. Kaya hinayaan ko na lamang siyang gawin kung ano man ang magpapasaya sa kanya. Hinayaan ko siyang i-post lahat ng mga nakamit naming mga biyaya. Alam ko talagang nagbigay ng saya sa kanya ang bago naming bahay, Papa Dudut. Kontento na ako, makita ko lang talaga si nanay na maginhawa at komportable sa buhay. Maayos ang negosyo ko at patuloy ang pasok ng mga masisiglang customers. Panalo na ako sa buhay, Papa Dudut, puro pasasalamat na lamang at wala nang dapat na ikatakot pa. Wala nang pangamba. Pero nagkamali ako. Parang binigyan ng hangganan ang lahat. Isang araw ay dumating ang lalaking dahilan ng pangamba at takot sa buong buhay ko, Papa Dudut. Walang iba kundi si tatay. Dumating siya sa panahong hindi ko inaasahang darating pa siya. Isang hapon pagkatapos kong makipag-meeting sa mga supplier ko ng pajama, umuwi ako kaagad ng bahay para ayain si nanay na lumabas at magmeryenda. Pero laking gulat ko nang makita kong kausap at katawanan niya si tatay sa sofa na parabang walang galit na nararamdaman. Hindi ako kaagad nakaimik nang makita ko sila. Hindi nga nila ako kaagad napansin na dumating dahil masyadong maingay ang tawanan nila para marinig ang pagbukas ng pinto at pagtayo ko sa kanilang likuran, Papa Dudut. Parehas lang tayong 65 years old, no? Parehas lang tayong tumatanda. Tigilan mo nga ako sa katutokso sa edad ko. Pero kahit tumanda ka pa, iba pa rin talaga ang ganda mo. Wala ako halos makitang wrinkles sa mukha mo. Ano ba sikreto mo? Botox? Anong botox ka riyan? Wala lang akong stress sa buhay, kaya hindi ako dinadapuan ng wrinkles. Aba, sana all. 65 years old ka na? Sumasana all ka pa? Barbie anak, dumating ka na pala. Kanina pa po. Ay ganun ba? Pasensya na kung hindi kita napansin. Itong tatay mo naman kasi. Bakit andito siya? Kasi… Napadaan lang ako anak. Dumadalaw lang. Napadaan lang? Ganun na lang yon? Parang walang naganap sa halos 2 dekadang paglayas mo? Barbie,
Hindi ka dapat ganyan makipag-usap sa bisita. Maling bisita kasi yung pinapasok nyo. Barbie! Maling timing ata ako ng pagpunta. Pasensya na anak. Mukhang pagod ka kaya ayaw mo mag-asikaso ng bisita. Kahit pagod ako, kaya kong umasikaso ng bisita. Maliban sa inyo. Mabuti pa, aalis muna ako. Pasensya na ulit. Salamat. Huwag na sanang mauulit to. Tsaka huwag na kayong mag-ingat pag alis nyo. Anak, bakit mo naman ginano ng tatay mo? Maayos ka naman yung pinakiharapan na. Bukas sa bukas yung bibili tayo ng bagwa para maitaboy ang kaluluwa ni tatay. Hindi ako nagbibiro. Mali ang pagtrato mo sa tatay mo. Bakit ko siya itatrato ng tama? Alam niyo naman ang ginawa niya sa atin, di ba? Oo, alam ko. Hindi ko yun makakalimutan kahit kailan. Talaga ba? Parang sa tingin ko nakalimot ka na sa ginawa niya eh. Yung tawanan na tinginan niyo kanina, parang may nagbabalik na feelings. Masyadong malagkit. Hindi na pwede yon. Bibili talaga ako ng bagwa bukas sa Binondo. Humanda talaga ang kaluluwa ni tatay. Hindi na uli makakapasok yun dito. Alam kong sinusubukan mong magbiro dahil napupuno ka na naman ng galit ngayon sa tatay mo. At dapat ikaw din galit sa kanya. Magkakampi tayo. Kaway natin siya, di ba? Hindi naman habang buhay galit tayo sa kanya. Wow! Galing talaga sa iyo yan, Nay! Samantalang nung mga nakaraan, ikaw tong Gina G sa galit kay tatay? At ikaw ang nagpapakalma sa akin. Ikaw ang nagsasabi na kalimutan na ang nangyari. Mas tama yun. Ang gusto kong kalimutan nyo, si tatay mismo. Pero hindi natin pwedeng kalimutan ang ginawa niya sa atin. Oras na para magpatawad, anak. Nay, ang rupok nyo! Marupok na kung marupok. Pero nung nakita ko ulit siya, nawala yung galit ko. Balik nyo yung galit nyo! Anak, ubos na ang galit ko sa tatay mo. Napatawad ko na siya. At sana, ikaw rin. Bibili talaga ako ng bagwa. Magsasabit pa ako ng bawang sa pinto para double kill. Nagdabog akong pumasok sa kwarto at nagkulong doon, Papa Dudut. Hinayaan naman ako ni nanay na mapag-isa. Alam niyang kinabigla ko ang nakita ko sa kanila ni tatay at hindi ko talaga maintindihan kung bakit gano'n na lamang kabilis na napatawad si tatay ni nanay. Samantalang halos 2 dekada rin niyang kinimkim ang galit niya kay tatay. Tapos sa isa at minsang pagkikita ay bigla na lamang niyang sasabihin na magpatawad na raw kami. Hindi pwede. Walang dapat magpatawad sa amin. Bitter na kung bitter pero yon ang tama. Hindi pwedeng patawarin ang isang taong nag-abandona ng pamilya niya. At mas lalong hindi dapat patawarin ang isang taong biglang magpapakita na parang walang nangyari. Napaiyak na lamang ako sa galit, Papa Dudut. Tahimik kong tinakpan ang bibig ko ng kumot tulad ng ginagawa noon ni nanay tuwing umiiyak siya kapag naaalala at nami-miss si tatay. Kabaliktaran lang kami ng dahilan kung bakit ako umiiyak at nagtatago. Umiiyak ako dahil sa galit ko kay tatay sa pagbabalik niya sa buhay namin. Naalala ko noong mga unang araw na hindi na namin kasama si tatay. Laging akong nasa labas ng pinto at nakaabang sa kanya. Baka kasi magbago ang isip niya at maisipang bumalik sa amin. Hindi ako sumama sa mga kaibigan ko para makipaglaro kahit na anong aya nila sa akin. Kahit nakakatukso ang mga laruang hawak nila, gusto kong hintayin ang pagbabalik ni tatay. Malakas ang loob kong magagawa ko siyang pabalikin kapag ngumiti na ako sa kanya. Kasi naalala ko, sabi niya noon kapag nakangiti raw ako, nagagawa ni tatay ang lahat. Ngiti ko raw ang kahinaan niya. At sa ngiti ko alam kong mapababalik ko si tatay. Babalikan niya kami. Hindi na muling iiyak si nanay sa gabi. Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Isang araw napagod na akong maghintay at ngumiti. Isang araw ay sumama na ako sa mga kaibigan ko para makipaglaro. At mula noon ay hindi ko na sila tinanggihan para hintayin si tatay sa pagbabalik niya sa buhay namin.
Bakit andito ka sa sala? Bakit gising ka pa? Nasobrahan ako sa tulog kaninang hapon. Sumakit yung likod ko sa kakahiga. Kailangan ko maupo muna rito sa sala. Ay, anak, pwede na ba nating pag-usapan? Ang alin? Ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog ngayon. Sinabi ko naman sa inyo na dahil napasobrang tulog ko kaninang hapon. O baka naman dahil yan sa pagkabigla mo sa pagbabalik ng tatay mo. Hindi na siya babalik. Hindi na siya pwedeng bumalik. Aayusin ko ang sinabi ko. Sa pagdalaw ng tatay mo. Alam nating pareho, Nay, na hindi lang pagdalaw ang ginawa niya rito. Anong ibig mong sabihin? Alam niyo na paraan lang ang pagdalaw niya kanina para makabalik uli siya sa buhay natin. Anak, yan ba ang pinoproblema at kinagagalit mo? Meron pa bang iba? Nay, maayos na tayo. Utang na loob. Huwag na tayong magdala ng problema dito sa bahay. Bagong buhay na to, Nay. Actually, dati pa tayo nagkaroon ng bagong buhay mula nung iniwan niya tayo. Kaya please, huwag nang maging marupok. Hindi na siya kasama sa bagong buhay natin. Mas okay na tayo ngayon. Ay, pwede ba kitang tabihang umupo? Sige lang po. Alam mo kanina, nung may kumatok sa pinto, akala ko ikaw. O di naman kaya yung titingin ng metro natin sa tubig. Nagmadali akong buksan yung pinto. Nagulat ako nang bumungad sa akin ang mukha ng tatay mo. Nagulat? O naging masaya? O baka kinilig? Nagulat. Hindi ko naman inaasahan na magpapakita pa siya matapos ang mahabang panahon. Teka, paano niya nalaman ang address natin? Huwag niyo sabihin nakakapag-usap na kayo dati pa. Umamin kayo. Hindi. Nalaman niya sa ninang Esther mo. Kahit kailan talaga si Ninang. Lagi na lang nakikialam. Ay, tulad mo, nagalit din ako syempre nung nakita ko siya. Pero nung kwento niya sa akin ang nangyari sa buhay niya, pagkatapos niya tayong iwan, naawa ako. Naawa? O naging marupok? Kung andun ka lang kanina, pati ikaw magiging marupok sa kwento niya. Maaawa ka sa kanya. Kahit mataganan pa siya ng elepante o barko, hindi ako maaawa sa kanya. Binubugbog daw siya ng baklang kinasama niya noon. Mabuti nga sa kanya. Karma niya yon. Tiniis niyang pananakit sa kanya ng baklang yon kasi binibigay naman daw sa kanya lahat ng luho niya. Proud pa siyang sabihin yan, ha? Yan ang kapalit ng pagkasilaw niya sa luho. Karma niya yon. Isang araw, nanawa rin sa kanya ang baklang yon. Pinagpalit siya sa mas bata at mas gwapo. Inabando na siya. Iba talaga ang karma, mabilis. Gusto niya raw bumalik sa atin noon, kaya lang nahihiya siya. Alam niya kasing kumalat na ang balita tungkol sa pangiiwan niya sa atin para sumama sa bakla, kapalit ng magandang buhay. Diyan naman ako hindi naniniwala. Si tatay, may hiya. Fake news. Maniwala ka man o hindi, pero yun ang totoong nangyari. Ganun ka katiwala na totoo ang kwento niya sa'yo? Kasi minahal ko ang tatay mo at sa tagal ng pagsasama namin, alam ko kung kailan siya nagsisinungaling at kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Totoo man o hindi yung kwento niyo, ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya rito. Wala na siyang karapatan sa atin, kaya mas magandang dun na lang uli siya sa malayo. O mas magandang maghanap na lang uli siya ng isang baklang maloloko. Magpabotok siya. Baka sakaling makabingwit uli siya ng susustento sa kanya at magbibigay ng luho niya. Papa Dudut, hindi ko na hinintay pang sumagot si nanay. Nadala na rin ako ng galit ko sa kanya. Tumayo na ako sa pagkakaupo sa sofa at nagmadaling pumasok sa kwarto. Yun ang unang beses na nagtalo kami ni nanay, Papa Dudut. Lagi kaming magkasundo pero dahil kay tatay ay nagbago ang sistema naming mag-ina. Ilang araw kong hindi kinausap si nanay at alam kong may communication na ulit sila ni tatay. Inoobserbahan ko siya at kitang-kita ko kung paano siyang ngumiti habang hawak ang cellphone niya. Iyon ang ngiting nakikita ko sa kanya noong bata pa lamang ako sa tuwing binobola siya ni tatay.
Alam kong kachat niya si tatay pero hindi niya sinasabi sa akin. Kilala ko si nanay. Bihira siyang makipagkwentuhan sa chat at panay lang ang nood niya ng mga reels at pagko-comment sa Facebook post ng mga kaibigan niya pero tamad siyang makipag-chat. Tamad siyang replyan ng mga message ko sa kanya. Pero mula nang nakapag-usap na sila ni tatay ay nakatutok na si nanay sa pakikipag-chat. Hindi na muling dumalaw si tatay sa bahay. Pero naging madalas naman ang paglabas-labas ni nanay. Lagi pang nakaayos. Natuto na siyang gumamit ng makeup at halos bihira ko siyang madatnan sa bahay. Alam kong kinikita niya si tatay pero hindi ko siya magawang kumprontahin tungkol doon. Natatakot ako sa isasagot niya dahil alam ko ang katotohanan. At alam kong ikagagalit ko yon. Ayoko magalit kay nanay, yun ang huling bagay na gusto kong mangyari sa relasyon naming mag-ina. Hanggat maaari gusto ko na maayos kami dahil si nanay na lang ang meron sa akin. At sa mga panahong yon ay para kong tinutusok ng karayom sa puso ko dahil parang inaagaw na siyang muli ni tatay sa akin. At parang wala akong laban dahil si tatay ang first love niya. Kahit ang first love niyang yon ang unang nagbigay din sa kanya ng pasakit. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na rin naman natiis si nanay, Papa Dudut. Ako na rin ang unang nakipag-usap sa kanya. Pero hindi namin muling napag-usapan ang tungkol kay tatay. Parang nag-usap lamang kami para hindi matapos para matapos na ang nakakabinging katahimikan sa bahay. Nag-uusap man kaming muli pero hindi na katulad ng dati. Wala na pong biruan, may ilangan na rin sa pagitan naming dalawa at hindi na rin namin nagagawa ang mga routine naming mag-ina. Hindi ko na siya sinasamahang manood ng TV at hindi ko na siya nakakasamang makakwentuhan habang naglalaba. Madalas ay nagkukulong na lamang ako sa kwarto. Hindi naman niya ako pinipilit na makipagkwentuhan sa kanya. Hindi naman niya ako pinipilit na ibalik ang routine namin. Isang araw ay kinailangan kong mag-out of town para maasikaso ang negosyo ko. Pasimple kong sinabihan si nanay na huwag magpapapasok ng mga bisita sa bahay habang wala ako. Mukha namang naintindihan niya, Papa Dudut, at tumango lamang siya. Sinabi kong 4 na araw akong mawawala. Makalipas ang 3 araw ay nagbalik na ako sa amin. Napaaga ang balik ko dahil may balak akong hulihin siya. Malakas kasi ang kutob kong dumadalaw pa rin sa bahay si tatay. Alam kong sa pag-alis ko ay umaligid na muli si tatay sa bahay. Malakas nga ang kutob ng dibdib ko noon nang makababa na ako ng taxi sa harapan ng bahay namin. Dahan-dahan ako naglakad patungo sa pinto at pagbukas ko. Tama nga ang naging hinala ko. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ko si nanay at tatay na naglalambingan sa may sofa. Hindi nila ako kaagad napansin dahil malakas ang volume ng TV na sumabay pa sa harutan nilang dalawa. Kung hindi pa ako lumapit sa kanila, hindi nila mararamdaman na may nakapasok na pala sa bahay. Galit na galit ako pero pinilit kong kumalma dahil ayokong ma-stress si nanay. Pero sobra na at hindi na tama, Papa Dudut. Ang malikot? Nahihilo ako eh. Hindi na nga tayo magkasya rito sa sofa. Sabi ko naman sa'yo, sa kwarto na lang tayo. Malawak ang kama. Gusto ko ngang manood ng TV. May inaabangan akong palabas. Eh di, ipasok na lang natin sa loob ng kwarto yung TV. Tapos, doon natin ituloy ang lambingan. Ayoko ron. Dito na lang. Doon na lang. Huwag na rito para makahiga pa tayo. Ang sakit na kasi ng likuran ko sa kakaupo. Nay. Uy. Barbie, akala ko bukas ka pa uuwi. Anong ginagawa niya rito? Nagpatila lang ng ulan. Tirik na tirik ang araw sa labas. Asan ang ulan?
Anak, dumalaw lang talaga ako. Dumalaw ka? Pero anong ginagawa ng maleta mo rito sa sala? Anak. Nagsabi ako sa inyo, Nay, na huwag kayong magpapatuloy ng bisita habang wala ako. Hindi siya bisita. Tatay mo naman siya. Hindi niyo pwedeng lusutan ng usapan sa ganyang rason. Huwag kang magalit sa nanay mo, anak. Hindi ako galit kay nanay at alam niyo kung kanino ako totoong galit. Alam ko, pero huwag mo sanang ibaling ang galit sa nanay mo. Sa akin na lang. Sa'yo lang naman talaga ako galit. Nadamay lang siya. Kung dahil to sa pagdalaw ko rito, pasensya na. Gusto ko lang talagang makita ang nanay mo. Gusto mo lang utuin si nanay para bumalik ka uli sa buhay namin. Ang lakas ng loob mo magdala pa ng maleta rito? Ganyang kakakampante na makakatira ka rito? Barbie, huwag ka namang ganyang makipag-usap sa tatay mo, anak. Alam kong galit ka pero… Anong galit? Galit na galit! Nanginginig ako ngayon sa galit dahil nakikita ko ang pagmumukha mo sa bahay na pinaghirapan ko para sa amin ng nanay ko! Alam mo anak, dala ng tatay mo tong litrato nating pamilya nung huling Pasko na magkakasama tayo. Naitago pa niya. Nakalagay pa sa picture frame na natanggap mo nung Christmas party nyo nung bata ka pa lang. Tingnan mo walang basag. Hindi pa naninilaw. Iningatan ng tatay mo para maibigay sa'yo pag nagkita kayo. Bala ko tong isabit sa dingding natin. Saan kaya maganda? Wala akong pakialam dyan, Nay! Kahit cheque pa na nagkakahalaga ng 1,000,000 na nakalagay dyan sa picture frame na yan, hindi ko yan tatanggapin! Lalo na kung galing sa magaling yung asawa na nang iwan sa atin! Sobra ka na, Barbie! Tatay mo pa rin siya! Mag-sorry ka! At mag-ina niya tayo! Pero anong ginawa niya? Iniwan niya pa rin tayo! Tapos gusto niyo mag-sorry ako? Ako ba tong nangiwan? Magpatawad ka na, anak. Hindi makakabuti sa'yo na magkimkim ng sama ng loob. Hindi mo ako katulad, Nay! Hindi ako marunong magpatawad! Huwag na kayong magtalong dalawa. Ang sakit sa loob na makita kayong ganyan. Nagtatalo lang naman kami dahil sa pagbabalik mo! Maayos na kami Tapos manggugulo ka lang uli! Ano ba bang paghihirap ang gusto mong maranasan namin? Graduate na kami ron Hindi ko gustong manggulo. Pero nagawa mo na! Thank you, ha? Ayaw mo bang mabuo tayo, Barbie? Buo na tayo, Nay! Nung tayong dalawa lang! Kahit tayong dalawa lang! Hindi ko maintindihan kung paano niyong naiisip na mabubuo tayo kapag bumalik si tatay! Kasi sa nakikita ko, siya lang tong wawasak sa atin! Hindi totoo yan. Hindi totoo? Ano itong nangyayari ngayon? Sige nga! Alam ni nanay at tatay ang punto ko, kaya hindi na rin sila sumagot pa, Papa Dudut. Hinayaan nila akong sabihin lahat ng sama ng loob ko at nakatungo lamang silang dalawa. Para bang nahihiya. Hindi ko na kinaya pang makaharap si tatay at ipinasok ko na lamang ang gamit ko sa kwarto ko at saka nagmadali na akong lumabas ng bahay. Pero bago ko umalis ay sinabi kong ayoko nang makita pa ang pagmumukha ni tatay sa pagbabalik ko. Wala pa ring sumagot ni isa sa kanila. Malakas kong sinarado ang pinto dahil sa sama ng loob ko. Pumara ako ng taxi at nagpahatid sa mall at doon ko ginawang magpaikot-ikot para magpakawala ng sama ng loob. Kung saan-saan ako napadpad. Ginabi na ako sa mall at inabutan na ng pagsasara noon at doon pa lang ako nagpasyang umuwi. Umaasa akong wala na si tatay sa bahay pag uwi ko. Gusto ko kasing makausap si nanay, ako na talaga ang gagawa ng paraan para maputol na ang komunikasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Pumara na ako ng taxi at nagpahatid na sa bahay. Kabado ang puso ko nang makaharap ko na ang pintuan. Alanganing mang pumasok pero alam kong kailangan ko nang harapin si nanay para mapag-usapan ang magiging setup namin. Dahil ayoko na talagang bumalik pa si tatay sa buhay namin, Papa Dudut. Pagkabukas ko ng pinto ay nagulat ako nang makitang andon pa rin si tatay. Tahimik ang bahay, wala si nanay. Si tatay lang ang nakaupo sa sofa at mukhang ako talagang hinihintay niya. Suot pa rin ang damit niya noong nahuli ko sila ni nanay na naglalandian. Nakapangbahay lang. Ang kapal ng mukha niya. Feel at home talaga siya sa amin. Nakita niya ako kaagad at nagkatitigan kaming dalawa at hindi ko alam ang gagawin noon.
nagbalik ang panginginig ng katawan ko. Dala ng galit sa pag-alala sa naging sagutan namin. Hanggang sa tumayo na si tatay para lapitan ako. Umatras ako pero hinawakan niya ang braso ko. Gusto niyang mag-usap kami. Ayoko man, Papa Dudut, pero pagkakataon ko na yon para ilabas lahat ng naging sama ng loob ko sa kanya sa halos 2 dekadang pagkawala niya sa buhay namin, Papa Dudut. Hindi ko maintindihan kung bakit nandito ka pa. Klaro ko naman sinabi kanina na ayoko nang makita yung pagmumukha mo rito pagbalik ko. Narinig ko yun. Kaya lang ayokong umalis nang hindi tayo nagkakaayos. Umaasa ka pa talagang magkakaayos tayo? Mas lalo mo lang akong ginagalit ngayon. Anak naman. Nasaan si nanay? Nasa kwarto niya. Nagpapahinga. Sumama ang pakiramdam mula pa kanina. Umalis ka na. Ako na mag-aasikaso sa kanya. Sabi ko nga, hindi ako aalis hanggat hindi tayo nagkakaayos. Ano pa sa tingin mo ang maayos dito? Wala na to, tay. Matagal mo nang sinira ang tiwala ko sa inyo. At ihihingi ko yun ng tawad ng paulit-ulit. Anak, nahirapan din ako nung nawala kayo ng nanay mo sa akin. Pero hindi ka bumalik para sa amin. Nakwento naman sa'yo ng nanay mo ang lahat, hindi ba? Oo, nakwento niya kung paano mo na-enjoy ang binibigay sa'yo ng baklang kalaguyo mo. Na kahit sinasaktan ka na, sige ka pa rin. Kasi ang sarap pag may nagbibigay ng luho mo, di ba? Ang sarap maging tamad. Paano mo nga naman ba maiisip na bumalik kung napapalibutan ka na ng mga luho mo? Pero natapos din naman yun. Natapos nung iniwang ka niya dahil nakahanap siya ng mas bata at mas gwapo sa inyo. Wala ka lang naging ibang choice. Ay, nagsisisi ako na pinili ko siya kaysa sa inyo. Sa kanyo lang naisip yan nung iniwan na niya kayo. Nagsisisi talaga ako, anak. Huli na yung pagsisisi nyo. Gusto kong bumalik doon. Gusto mong bumalik dahil iniwang kayo ng baklang yon. Doon nyo lang kami naisipang balikan ni nanay. Pero kahit ganun na yung nangyari, hindi pa rin kayo bumalik. Kasi ano? Dahil natatakot kang balikan ng responsibilidad mo sa aming mag-ina. Tamad ka kasi! Puro lang pasarap ang gusto mo! Kasi nahiya na ako eh. Yan lang ang tamang ginawa nyo sa buhay nyo. Ang mahiya. Mabuti naman at naramdaman nyo yan, no? Kaya nga hindi na ako bumalik. Kasi wala na akong mukhang maiharap sa inyo ng nanay mo. Bakit hindi mo pa tinuloy-tuloy na wag nang iharap ang mukha mo sa akin? Bakit nagpakita ka pa? Bakit nawala ang hiya? Ibalik mo yung hiya mo! Kasi… Alam ko kung bakit. Kasi kailangan mo ng bagong magagatasan. Hindi totoo yan. Mahal ko kayo kaya gusto kong bumalik. Lalo na nung nakita ko ulit ang nanay mo. Nagbalik lahat ng alaala natin nung masaya pa tayong pamilya. Sinayang ko yun. At alam mo kung ano yung bumalik sa akin nung nakita ko kayo? Yung mukha nyo nung tinataboy nyo si nanay habang palabas kayo ng bahay para iwan kami. Kung paano mo ako tinulak nung humabol ako sa'yo para pigilan kang umalis, yun ang alaalang bumalik sa akin! Gusto kong makabawi sa inyo ngayon. Hindi mo gustong bumawi sa amin! Gusto mo, buhayin ka namin! Nagkakamali ka. Parang tama naman ako! Kasi kung kailan kami umasenso ni nanay, kung kailan may negosyo na ako at may sarili kaming bahay, saka ka biglang sumulpot! Saka mo biglang nilambing at minanipula si nanay! Masaya akong nalamang umasenso na kayo kaya nagpakita ako para batiin kayo. Masaya ka kasi akala mo may mapapala ka sa amin. Huwag mo kami igaya sa baklang ginatasan mo nun! Hindi yan ang habol ko. Mahal ko kayo ng nanay mo. Mahal na mahal ko ang nanay mo. Gusto kong magkabalikan kami dahil nagsisisi na talaga ako na iniwan ko kayo. Huli na ang lahat, tay! Hindi pa huli ang lahat. Napatawad na ako ng nanay mo. Nagkabalikan na nga kami ulit eh. Wala ka na magagawa ron kung pinili akong mahalin at patawarin ulit ng nanay mo. Kailangan mo kaming unawain, anak. Kasi sa ayaw at gusto mo, andito na ulit ako sa buhay niyong mag-ina. Hindi na ako aalis. Hindi ko na kayo iiwan ulit. Ah, ganun ba? Hindi nasabi sa akin ni nanay ang tungkol sa pagbabalikan niyo eh. Ang sabi niya lang sa akin, dumadalaw ka lang bilang bisita. Ganito na lang, no? Payag naman akong magkabalikan kayo. Masaya ako kung yun ang totoong nagpapasaya kay nanay. Salamat, anak.
Hindi ka magsisisi na pinabalik mo ako sa buhay niyo. Babawi ako sa inyo. Sa isang kondisyon. Sige, ano yon? Kunin mo na siya rito. Magpakalayo-layo na kayong dalawa kung gusto nyo talagang magsama. Anong ibig mo sabihin? Total desisyon nyo namang magkabalikan at hindi ako kasali sa desisyon na yon. Umalis na lang kayo pareho sa bahay ko. Kaya mo naman sigurong buhayin si nanay, no? Hindi naman high maintenance si nanay eh. Kayang-kaya mo siyang buhayin. Pero anak, wala akong trabaho. Walang tumatanggap sa akin kahit saan dahil sa edad ko. Yun lang. Pero madiskarte naman si nanay. Sure ako na kaya kanyang buhayin. Kikisingin ko na ba siya? Para sabihin ang naging plano natin? Napatulala si tatay sa huling mga sinabi ko, Papa Dudut. Akala niya ay makakalusot na siya para magkatasan kami. Hindi niya alam na may baon akong pananakot sa kanya pagdating kay nanay. Alam ko namang bumalik lamang siya dahil nakita niyang asensado na kami. Hindi ako papayag na makisakay siya sa pag-asenso namin dahil wala siyang ambag doon. Napatahimik siya at napabalik sa pagkakaupo sa may sofa. Hindi niya alam ang sasabihin sa akin. Nakangiti ako ng palihim. Alam kong nagwagi na ako noon at hindi na siya babalik pa sa buhay namin. Binuksan ko na ang pinto para mapaalis na siya, Papa Dudut. Nag-alala raw si nanay, Papa Dudut, ano raw ang sasabihin niya kapag umalis na ulit siya. Sinabi kong ako na ang bahala. Bago siya umalis ay humingi pa siya ng pera sa akin para panimula daw niya at pangako raw niya na hindi na siya magbabalik pa matapos tanggapin ang pera. Naglabas nga ako ng pera sa wallet ko at nakapaghanda talaga ako. Alam kong hihingi siya sa akin kaya nag-withdraw na ako ng pera. Alam ko na likas na sa bituka ng tatay ko ang ganong klase ng modus. Alam kong pera lang ang totoong habol niya sa amin tulad ng ginawa niya sa baklang pinirahan niya noon. Pagkatapos ko siyang abutan ay pinalis ko na siya. Sinabi kong huwag na siyang babalik kung ayaw niyang ipahiya ko siyang muli gamit ang perang nakuha niya sa akin. Nagpasalamat siya at umalis na. Pinagmasdan ko siya habang papalayo at dala ang maleta niya. Parang bumalik ang alaala ko nung unang beses siyang umalis sa bahay namin. Napalunok ako para mapigilan ang pag-iyak habang inaalala ang mga masasakit na pangyayaring yon. Mula nga noon ay hindi na siya muling nagpakita sa amin ni nanay at tinanggap na rin ni nanay na pera lang ang habol ni tatay. Hindi na kami parehong galit ni nanay noon. Nagpatawad na kami dahil nagkaroon na kami ng closure sa totoong ugali ni tatay. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Sana'y kapulutan po ito ng aral ng inyong mga masusugid na tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Barbie. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS In Mega Manila, 97.1. Forever!